Daw ano? Hindi ko masyado na pagtuunan ng Maagang. o kaya lang naman patagalin pa natin. Hindi, ganito kasi. Ang katuruan ng Islam ay hango sa katuruan ng mga naunang propeta. Ito mga ginagawa natin ngayon, mga innovations na ito mga bagong katuruan na ito Kung anong ginawa ng propeta ng Diyos, nila Moises, nila Jesus, yun ang pinakatamang gagawin natin. Sila yung guidance sila yung example. Nung sila ay namatay, kaagaran silang hinugasan, dinasalan, at nilibing. Wala nang ibang activity. Inuulit ko. Hinugasan, nilinis, sobrang pagdadalisay, lahat ng pag-iingat ginawa, nagdasal para sa Kanya, at inilibing na. Ang paliwanag dyan ng ating mga scholar, kasi hindi na natin to dimension Kailangan mo nang bumalik sa Diyos. Halimbawa, lahat ng lugar na kung saan nilagay tayo ng Diyos, may takdang oras. For example, yung mga buntis na nanay dito, yung anak natin sa sinapupunan, pag 9 months, kabuwanan, kailangan yung lumabas na yan. Pwede bang sabihin, 12 months ka na, wala pa akong sweldo, diyak ka muna. Hindi, malalason na yun, di ba? Hindi niya na dimension yun Kailangan niya na umalis doon. Ganon din. Pagka ang tao lumisan na, wala na yung kanyang kaluluwa, kailangan ipaubaya na natin sa Diyos yun. Itong pinakatama. Kaya ko sinasabing pinakatama, ipaghambing nyo sa hindi magandang paraan. Pagkatapos mamatay, tatagal sa freezer, sa ospital. Pagkatapos, eto na. Kung nakakita kayo na nag-iimbalsa mo, kayo mismo sasabihin nyo sa katawan nyo sa mga kamag-anak nyo, huwag nyo itong pagawa sa akin, Alam mo ba, bubutasin yung likod mo, kukunin yung laman loob mo. Pag masama-sama pa, ibebenta yung katawan mo sa mga nag-aaral ng medisina Wala nang laman sa loob yun. So, wala na puro makeup na yun. Ikumpara nyo sa isang Muslim na namatay, napakadalisay nun at mabango, walang artificial, buong-buo. Eto, pagka tinignan mo sa kabaong, akala mo masaya, pero walang laman yun Walang laman yun. Yan ang pangit. Pangalawa, at alam nyo to, inuulit ko lang. Pangalawa, sige, eto na yung lamay. Akala nyo masaya yung lamay? Yung lamay, dyan nagsusugal ang mga tao. Dyan nagwawala yung mga iyak na hindi mo maintindihan. Bakit mo ako iniwan? Nag-aaway yung mga may kabit, lahat ng mga baspardong anak, naglulutangan, lahat ng alak, ninegosyo, nagsakla, may maraming kababalaghan nangyayari sa lamay Ayaw yan ng Diyos. Ayaw yan ng Diyos. Ba't hindi nyo patahimikin yung taong pumanaw na? Bakit yung pag-uukulan ng mga gano'n hindi magandang pagbibigay ng kabutihan sa namatay? And then, pag nilibing, pag-uusapan dito, gastos. Alam nyo, mas magastos mamatay kaysa mabuhay Yung nanganak, misis mo, magkano lang, may mga libre dyan na lying in yung kabaong, pwede mo ba sabihin, libre na lang to? Yung hospital bill, libre ba yan? Yung sasakyan sa kabaong, libre ba yan? Yung paglilibingan mo, libre. Ultimo lapid ang mahal Lahat yan, bayad dito, maniwala kayo sa Islam. Kanina pinag-uusapan namin kung may bayad ba sa libingan sa Norsagaray, libingan ng mga Muslim. Alam nyo kung ano babayaran nyo doon? Yung taong naghukay, pagod Ano lang, pa-soft drinks, sabutan mo man lang 200. Walang sisingilin sa inyo. Dahil, ano ba yan? Bakit mo pagkakakitaan yan? Nangulila na nga, namatayan na nga yung mga mahal sa buhay. I-charge nyo pa ng, sige nga, alin dyan ang mas mahusay na paraan ng pagkamatay? Alin dito ang mas kagalang-galang? Yung inilibing agad, lahat ng respeto, dinala sarap, pinabanguhan, nilinis, at namayapa ng maayos, walang iyakan, walang away na nangyari. Sinugalan, naghirap yung pamilya sa kakautang, yung mga nag-away, kayo na bahala kumatal kung ano ang mas umahusay dyan. Pero ito, turo to ng Diyos, walang duda, ito ang pinakamaganda.